Medyo natagalan tayo dahil tinapos ko muna yung 3 Days of Darkness. Pero kasi hindi ko muna pwedeng i-post dahil yan ikukang ko muna dahil may kinalaman yan doon sa kayamanan. Kailangan matapos ko muna yung trabaho ko bago ko i-post yan dahil napakasalimuot yan. Yan ay inaantay-antay, lalo na yung Queen Helen na ikukuhan niya. Queen Helen, kiram-kiram. Yung bulaan lang yun eh. Wala naman siyang kaalam-alam dyan, aangkinin niya. Pagkatapos ang gusto niya, scammer yun eh. Nangihingi din ng pera yan eh. Kaya yan, maski na babae yan, ipapakulong ko yan. Mantakin mo yan na pinagluloko nilang mahirap na nga. Ikukuhan pa nila. Anong naladaman yan? Walang alam yan. Ito ngayon ang ikukuhan ko, itong dalawang China tsaka US. Dahil ako naghili ako doon sa yung mga sa South Africa na kung anong ginagawa nila doon sa ating bansa, ganun din ang ginagawa nila doon sa South Africa. Mantakin mo, sinasamantala ng dalawang superpower na ito. Kumwari, kinuha ni Bongbong yung si Trump at kakampi doon. Akala naman niya siguro kakampi din ako kay Trump. Wala akong kakampihan dyan. Puros magnanakaw yan. Katulad din ng ama niya na Kaya paano mo sasabing magkaaway yan? Kaya yan yung siguro nakita naman ninyo yung pinost ko na yung mga aid na ibinigay ng Amerika sa China para pag-aralan yung mga virus na yan. Saan galing yung pera na yan? Di pera pa rin ng bansa natin yan. Kaya napakahirap. Ay, ang kinukuhan ko, hangang-hanga din ako dito doon sa kay Traore. Yung, ewan ko kung anong bansa sa Africa yun, na siya ay naging diktador din. Dahil nga dyan sa ginagawa ng Amerika. Ngayon, kung ikukuhan natin yan dito, malayo eh. Dito, walang alam yung military natin at mga pulisyan kung hindi yung ibibigay, yung suhol ng mga magnanakaw na politiko sa pangunguna ni Marcos at Romualdez. Yan ang talagang dyan. Ang alam nila. Kaya nga yung suhol, yan ang bumubulag sa mga tao, sa mga nasusuhulan. At nagliliko ng katwiran yan. Basta may suhol. Yan na, mula pa kay yung diktador, yung ama niyan. Hindi naman yan ang tunay na Marcos eh. Yang bibim, hindi yan ang tunay dahil yung ulit-ulitin ko, yung tainga niyang ganun. Panuorin ninyo, balikan ninyo nung nagsasalita nung bata pa siya. At hindi yan mababago yung taingang ganun, hindi mababago yan. Kaya nga walang imik yung ulol na yan, yung ungas na yan eh. Dahil nga dyan hindi niya alam ang sasabihin niya. Kaya, ang tawag ko dyan, luk-luk. Dito sa bansa natin, ang mga namumuno mula sa Pangulo hanggang barangay kagawad ay walang silbi. Mga inutil lahat yan. Wala naman silang iniisip kundi yung pagkakaperahan lang eh. Huwag mo sabihin na hindi totoo ang pinagsasabi ko. Kaya humanda kayo. Dahil auditin kayo. Ulit-ulitin ko yan. Mula doon kay Gloria.
Dahil nag-umpisa yung nakawanan hanggang kay Erap, kung may buhay pa nga, kay Erap, auditin yan. Pero maikli lang yung panahon ni Erap, nakadalawang taon lang, eto na kay Gloria. Ang lagay na ito ay hindi pagpuna. Kundi malinaw na isang halimbawa yung nangyayari sa bansa natin. Kung paano minanipula ng Washington at saka Beijing, sapat na para makuha nila ang tiwala ng mga magnanakaw na politiko dito. Sapagkat umaasang susunod, sila man umaasang susunod kasi na-blackmail nila nasusuhulan. Ngayon, pag nasuhulan ka ngayon, yun ang panakot nila. Kaya ayan, sunod-sunuran sa kanila. Kaya yan ang lihim niyan, na kahit TY na lang, sunod-sunuran na mga yan. Di nakakatipid nga naman itong dalawang superpower na mga ungas. Noong panahon ni Duterte, naging abusado ang mga incheck. Hindi ba? Nung mga, kunwari, tourist lang dito, mga kwan na sila. Akala mo kung mga sino, akala nila pag-aari na nilang Pilipinas. At doon din lumitaw ang salitang province of China. Sa ganun din panahon, nagpasimula mamili ang mga inchik ng lupa dito. Alam ni Duterte yan. Pagkatapos pinagtatanggol ninyo yung magnanakaw na yan. Abay, putang ina itong mga, yung mga vlogger na yan, mga mainstream media, lahat kayo. Humanda na kayo. Dahil ako, gawa na yung aayusin ko na lang ito. Aayusin ko na lang ito para lumitaw na. Marami din mga incheck ang nabigyan ng karapatang magsilbi. Magsilbi. Paano magsisilbi yan? Kaya yung katulad ng Michael yan. Kaya nga sabi, pinakamabuting presidente. Putang ina niyan. Tignan ko lang ang galing mo ngayon. Pero alam ko, hindi ikaw ang tunay na Duterte. Malayo yung mukha mo. Pero ito, paniwalang-paniwala naman ang Pilipino. Kaya napakahirap itong mga gawain na ganito. Sa panahon din ni Duterte, dumoble ang utang ng Pilipinas. Kinukuha ninyo yung utang nito. Paano yung inutang ni Duterte? Paano niya bibigyan katwiran yun? Kaya nga yung mga kwan na yan, yung mga Duterte na yan, magnanakaw yan. Tignan mo, mantakin mo, bakit humihingi ng confidential fund? Anong dahilan? Bakit siya nanghihingi? Trabaho ba? Military ba siya? Sasabihin yung mga estudyante, trabaho ng Intel yun. Dahil nag-aaral ako, nung sa college, may mga kwandin yan may mga sundalo. Na pinag-i-schooling nila sa mga kulehiyo. Yun ang nagmamanman. Pagkatapos sasabihin mo yung magmamanman. Kaya ngayon putang inang ka-Eric na yan, mananagot na yan, tumaba na lang yan sa kananakaw yung ka-Eric na yan, tumaba lang yan. Dahil yan, double agent yan. Pagkatapos sasabihin ninyo may NPA, sino makakatagal sa NPA na magkukan sa bundok? Wala naman suporta na sa kanila. Kaya nga sabi ko sa inyo, mula nung nabuwag yung Berlin Wall, wala nang tinatanggap yung mga yan. Kaya yan, dumidikit na sila sa mga politiko. Hanapin nyo yung mga MP, nandoon sa DPWH. Sino may kwan yan? Dito mga Intel, yan ang gumaganap ngayon na MPA. Aabusuhin kung wari ng pulis para sumapi sa MPA. Pero yung MPA naman, sasabihin niya doon sige, ikaw ang tumirap, aalalayan ka namin para makaganti ka ng husto. Kaya kasi,
Kaya nga dito, bulok ang hustisya. O, saan ka naman ang kaso dito, tumatagal ng ilang dekada. Puta, namamatay na yung akusado, namamatay na yung nagdemanda, pero hindi pa tapos ang kaso. Kadali nga, sabi nga nung anak na abogado, Papa, ang dali naman palang itong na ito itong kaso na ito, bakit pinatatagal mo pa? Anak, ganito kasi yan. Kung hindi natin patatagalin ang kaso, panyan, saan ka kukuha ng pamatrikula mo? Saan ka kukuha ng mga pambili mo ng libro? Saan ka kukuha ng allowance mo? Yan, kaya tumatagal ang kaso. Yan ang totoo niyan. Ang sanay ng malaking pag-utang niyan ay itong special drawing reserve. Oh. Kasi yung $1 na uutang mo, pagbabayaran mo na $1.50 50 kwan na yan. 50% ang tubo. Oh, masahol pa sa Bombay. Masahol pa sa mga bangko dito. Dahil yung mga bangko dito, pag umutang ka, maski na ilang buwan lang, 30%. Hindi ganyan ang kwentahan. Maski na yung mga nagbebenta ng motor, mga sasakyan, yung mga pahulugan na yan, hindi ganyan ang kwentahan. Ito isang financial support dahil sa pandemic. Oh. Nung saraduhan ko lang yan, alam mo yung nangyari noon, yung budget ng para sa 2019, napirmahan yan, August na Dahil pilit nilang ipapaabot sa 2020. O bakit walang umangal noon? O, yan ang sinasabi ko, yung mga media na yan, mahirap magkatiwalaan. Wala pa namang vlogger noon ng matindi. Hindi katulad na ngayon. O, kaya pinalilista ko na lahat, yung mga vlogger na yan. At bibigyan din kayo ng pagkakataon. Titignan din yung mga kwanyo. Kung kayo gumawa ng mga fake news, kulong kayo. Huwag niyo sabihin na hindi ko kayo papakulong. Ito, tapos malapit na Oh. Hindi naman nila alam ang gagawin ko. Paano yan ngayon? Kaya inuna ko muna itong itong 3 days of darkness. Hindi naman nila alam. Mga bobo naman yung mga pastor na yan, mga religion, walang alam. Mga tonto nga yan Mga bobo, mga tonto, gunggong. Nakasulat na nga na ninanakawan ng Diyos, pinaniniwala na puro sila. Puro mga pera-pera lang naman ang labanan yung mga religion na yan Ninanakawan nila ang Diyos. Sa anong paraan? Sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng ikapot mga handog. Malaki Malaki 3:7 hanggang 9, basahin ninyo yan kung hindi totoo ang sinabi ko. Maging si Isos, itinuling sa Israel. Dahil nga doon ang sabi niya, nung primero, ganitong nangaral kayo na wala kayong dalang kahit na ano. Ngayon, inuutosan ko kayo, magdala kayo ng supot ng salapi. Kaya si Jesus, kakutsaba niya si Judas, dahil si Judas ang kanya noon, ang treasurer niya. Hindi makapalag. Yan ang sinasabi niya. Ang sinabi ni Jesus na ang pinagkaloob ng libre ay pagkaloob mo din ng libre. Paano yan ngayon? Diyan alam niyo doon sa sinulat ko na 3 days darkness, kung saan nag-umpisa yun. Wala nakakaalam na religion na yun. Hanggang sa kung ano yung mga religion, kung anong mga nangyari, bakit gano'n na naglagay ng 3 days of ng darkness ang Panginoon natin. Kaya yung 6 trillion na utang ni Pinoy noon, naging 12 trillion. Pagkatapos, itinuloy ni Marcos, 16 million na. Kaya nga walang pondo. Yan ang sinasabi ko, yung existing na lang. Kanyan. Lumalabas na ang XDR noon ay hindi
pinagagam hindi ginagamit ng IMF ang mga nakalagak dahil nung pinagbawalan ko na noon yung IMF na huwag nilang pakikialaman kundi sinasabi nila tulong. Pero paano tulong yan? Kung 50% na porsyento. Kaya ang mga mahirap, lalong ilinulugbok ng mga yan. Kaya ang nangyayari, naigigisa tayo sa sarili natin mantika Bakit? Wala naman tayong utang Sasabihin, may utang tayo ng ganun. Yung sinasabi ko na nga, mismo si Dominguez ang nagsabi, yung Secretary of Finance noong panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte 50%, mahigit na 1,000 malalaking kumpanya hindi nagbabayad ng tax. Ulit-ulitin ko para tumatak sa isip nyo, katulad ng ginagawa ng troll. Yung paulit-ulit na magiging katotohanan. Ito, katotohanan talaga ito Kaya nga yan ang nagbabayad, mayroon ba ng ilan lang na nagbabayad ng amilyaramiento yung mga nasa probinsya kayo dyan marami dyan hindi nagbabayad ng tax sa lupa, tax sa bahay yung mga income tax yun wala, hindi sinisingil pag yung yung sarili mong hanap buhay kahit tulad ng ikaw hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya, maliban kung na ikaw nasa kumpanya, ikaw ay pukunan nila ng tax katulad ng mga nagbaboundary ng sasakyan, yung kotsero, yung nagtatrabaho sa bukid, may tax ba yun? Wala. yan ang sinasabi ko na nga na may pinanggagalingan ng pondo. Panahon din nung ungas na Duterte na namayagpag ang mga inchik sa mga minahan. Hanggang ngayon, nagkukan sila. Bakit ayaw patigilin ni Ayaw patigilin ni nung sekretary ng yung DENR. Kakutsaba din yan Kaya nga lahat pera-pera Kaya hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin yung pamamayagpag ng mga inchik. Pagkatapos sasabihin din yung kalabang, malabo yun. Pagkatapos sasabihin, nag-i-export ng bakal sa Canada. Hindi totoo yan. Then, sino ba mga dito? Mga namumunan. Puro mga inchik na Walang ang probitsyo lang ng mga Pilipino, yung sweldo, ganyan din ang nangyayari sa Afrika. Mantakin mo, kaya ako hinangan si Traore. Kapitan lang. Kapitan, nabagsak niya yung gobyerno niya. Pero itong military dito, puro mga inutil. Mga siraulo, mga bugok. Walang ninaantay, kundi yung isusuhol sa kanila. Kaya lahat yan, lalo na dyan sa mga pulis dyan, walang alam niyan kundi puro suhol. Kaya nga, ang hustisya dito, ganun din. Ultimo Supreme Court. Hindi nila alam kung paano ngayon sila liligtas sa akin. Kaya nga sabi ko, auditin lahat yan. Titira, wag mo sabihin na, really, matanda ka na, hindi ka wala akong pakialam sa'yo. Kayong mga Supreme Court, wala akong pakialam sa inyo. Tignan ninyo. Iniunong ko pa sinasabi yan, si Carpio, asawa ni ni Sara, Carpio din. Huwag mong paniwalaan si Carpio. Ngayon lumalabas, kumakampi na kay Carpio. Kumakampi na si Carpio kay Sara. Yan mga galaw-galaw nila yan, mga laro lang yan Kaya tinatawanan ko lang yung mga yan mga walang alam Nako, kung alam lang ninyo mga nangyayari dito sa bansa. Kasi, yan ang gusto nila. Yung kayo, kumayod ng kumayod. Paghirapin kayo para wala kayong kung mag-isip,
Kung ano man na kukuha ninyo sa kapaligiran, baliwala na yan. Basta ang alam lang ninyo, kumayod, pagdating sa kwan, konting inom-inom. Kaya yan ang talagang gustong mangyari. Kaya nga tinanong ni Marcos si Mao Zedong Panahon naman ng bugok na BBM na yan, muli nagkaroon ng mga military base dito. Kasi ang habol lang ng mga yan, kung mga kwan natin, kayamanan. At saka kung wari, pararaanin sa investment. Mga investor. Ano ba mga investor na yan? Puro mga kwan din yan, yung malalaking investor yan, sina Elon Musk, sina Zuckerberg, sina Bill Gates, mga kwan yan mga tuta ng kwan yan, mga tuta ng Committee of 300. Saan ba makikita yung Committee of 300? Di sa Alpha Omega World Marshall Program. Kaya nga ito si Trump, nung masyadong matigas, anong salita niya? Yung Israel na yan, kukunin, bakit tumiklop siya? Kasi, malabas lang yun Itong sekreto talaga na kwan. Ang parte ng Pilipinas, sa mga kwan dyan, mga kayamanan na yan, yung G20,23, yan ang kwan Liniligaw nila, inaalis nila yung 23. Kasi yung 23, yan ang Luzon, Visaya, Mindanao. Yung mga bansa na yan, yung G20 na yan, kwan yan. Tigi-tigi isang party lang. Yan NATO, karamihan dyan NATO. Kaya nga yung Luxembourg, mga kwan, yung mga Monaco, maliliit ang bansa, kaya napakayaman yan. Dahil nga, tigi-tigisa lang maliit na bansa, maliit ang populasyon, di siyempre, malaking biyaya. Ang mga Italy, England, France, Germany, yung mga kwan dyan, membro ng NATO, kaya nga nagmembro lahat sa NATO Dahil nga dyan, tigi-tigis ang parte. Pero ay yaman. Samantalang Pilipinas, 3 parte. Bakit naghihirap? Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi nagbabayad. Yung katulad ng mga San Miguel, yung SM, hindi nagbabayad. Ano ba naman yung SM noon? Doon lang nagtitinda ng maliit na kwan doon sa kwan yan doon sa pangalawang kanto ng pag nakaharap yung kwan, yung papuntang yung Padre Paura. Yung nakalimutan ko na itong kanto na ito, yung likodan ng Philippine Women's. Andun lang yan. Maliit na tindahan lang yan. Inalagaan niya ni Marcos. Maski na yan si Lucio Tan, inalagaan ni Marcos yan. Tiga-timpla lang ng mentor noon yan sa La Suerte. Pagkatapos, ito namang kwan na ito, itong Go Conway, pinaalagaan yung asukal, pagkatapos pinayayaman lang nila ang ibang bansa, hindi tayo. Kaya nga, kawawa mahirap. Ngayon, ang kung pa dyan, palalabasin nila investor. Gusto nila. Pagkatapos itong bugok na kung na ito, sa kung wari yung military aid, tutulungan tayo. Hindi ninyo alam ang mga sekreto ng mga kung ng military. Kasi yung usapan na yan, sa bawat armas na madidevelop ang Amerika, may share yan. Kaya ngayon, upang hindi mahalata, itong Korea, kung wari, magbibigay dito. Itong Japan, kung wari, magbibigay dito. Kasi pinuna ko na yan. Ang katotohanan yan, ang patutuo dyan, ay yung nung mahuli si Garcia, Carlos P. Garcia, hindi yung presidente, yung magnanakaw na controller, major. Carlos Garcia. Nahuli siya sa Amerika, dala-dala niya $43 million. Saan kukuha ng milyon yan na dolyar? Kasi ang kuwan na, kaya lahat ng mga
kung dito, mga panlaban sa gera, mga bulok. Oh, ngayon, susuulan, oh, kung ka, ito ngayon ang pera mo. Pagkati-hatian ninyo mga maharlikang general yan. Oh, pagkatapos, ang kanyan, humanap na kayo dito yung mga helicopter na naka-junk na. Kaya nga, tambakan ng basura. Ultimo ko, tatambakan tayo ng basura. O, kaya nga sabi, mga Israel daw magbibigay. Pero galing yan sa Amerika lahat yan. O, nagbigay na sila ngayon ng daw, yung iiwanan dito. Pagkatapos sisipahin ni Marcos, kung wari, para sabihin na kalaban na niya at kakampi na sa China. Yan, usapan lahat yan, conspiracy theory lahat yan. Yung pinost ko nga na mga aid. Ngayon, ito naman military aid niyan. Yan ang binubulsan ng mga maharlikang general. Maski na si Lacson, yung mga tao niya, nahulihan. Hindi ko alam kung ito si Mangkaw o yung, pero yung isa si Ray Aquino, si Aquino. Nahuli sila. Ang dala nila, $1 million. Ito, si Lacson, tuso yan. Sabihin niya noon, hindi ako kakandidato dahil yan ay marumi. Bakit ka kumandidato? Dahil nakita mo yung pera. Ang tirada mo lang naman yung mga kuratong baliling eh. Yung kidnap lang ng mga ransam lang naman eh. Yan ang kanyan. Kaya nga, pati ito si Akop eh. Ang tawag eh. Kwan din ito eh. Yung sa Clark naman ito nadadawit eh. Ang dami na naglalabasan eh. Naglalabasan ng mga magnanakaw eh. Sa gobyerno. Kaya yan ang ginagawa nila. Mga kwan. At ngayon, ang habol talaga nila, itong kayamanan ng Pilipinas. Kaya mag-i-invest dito, magkukan dito. Kaya yung chick namimili dito ng lupa para gusto nilang angkinin na ito. Akala, yung pagkukan ng mga inchik ng US debt, pinababayaan ko. Kumubra ka ng kumubra. Sige, kumubra ka ng kumubra. Pero yan, hindi pag-aari ni Marcos yan. Kailangan ibalik ng China yan. Kasi yan ang usapan. Bibigyan ng pagkakataon na makatayo sila. Nakita din ng mga general na mga inchik na, sisiping lang bang kailangan? Kailangan makinabang din kami. Yan ang style din ng yan, yung mga general sa China. Kaya hindi pinapansin ng PLA yung mga kwan na yan eh. Ganun din yan si Putin. Dahil nga doon sa mga pinahiram. Baka dyan nakalagak yung sa custodian account dyan sa Belgium eh. Mabuti nga, nahuli ko eh. Yan ang ikinukuha nila ngayon. Ang problema nila ngayon, nabubulgar na sila. Nag-iisa ako. Paano yan? Kasi hindi ako pwede magsama. Baka mamaya mapagkwentuhan yung pan, wala na. Makakagawa sila ng paraan. Kaya yan ang nila sa pamamagitan ng military aid. Lumalabas na ngayon. Kaya nga si Trump hindi makakibo kay Netanyahu, yung Israel, dahil nga dyan. Kasi yung tatlong parte ng Pilipinas, yung ulit-ulitin ko, yung tatlong parte, isa para sa pagdevelop ng armas. Yan ha. Yung isa para sa pagkuha ng terorista sa buong mundo ha. At yung kung naman na ito, ang matitira dito sa atin, hahatiin pa. Yung kalahati, mapupunta sa Israel. Kaya mayaman ang Israel. Medyo matino yung tao doon. Dito, puro mga siraulo, puro magnanakaw. Kaya walang mangyayari. At kaya ginagawa yan para hindi malantad yung pinanggagalingan ng pondo. Kaya nga sinasabi ko, nasaan ang pondo? Wala. Ngayon, hindi na nila mapalabas yung perang polymer. Bakit? Kasi yung sinulatan ko yung roller na ayaw kong paggamit sa mga central bank yung kwan. Ngayon lumalabas na
pag-aari ni Rothschild yung mga central bank sa buong mundo. Kaya nga napagbintangan ng Vatican noon dahil siya nagmumonitor Oh. Ngayon na kwan na yan, lumabas na yan, ang talagang totoo dyan, lahat ng mga kwan na yan, kadami ang Marcos. Kadami ang Marcos. Sa kanila nga yung HSBC, pag nabili niya sa England yung Silicon Valley, kasama sila doon. Pero pera natin yan, ang mga pinuhunan na yan. Yan ang pinagningit-ngit ko. Pagkatapos wawalang yain. Sino ba nakikipaglaban para sa mahirap? Wala, ako lang. Asa naman ang pinaglalaban na sinasabi ng mga politiko, mga bugok na yan na puro magnanakaw. Pagkatapos, pinagtatanggol nyo, diyan kayo. Ano, problema ba sa akin? Gawa na yung sulat ko para sa UBS. Inaharangan nila. Di harangan nyo. Alam pa din nyo ang paraan ko. Sige. Ayan, sinasabi ko, gawa na. Doon sa storage. Alam ba ninyo? Kaya nga sinasabi ko, yung 3 days of darkness, nandyan kasama yun. Kaya hindi ko muna pwedeng ililantad. Ako, alam ba nila ako, ang dami kong kabig na nasa ibang bansa. Parang kirid ko. Meron din akong mga kaibigan ng mga milyonaryo na may account doon. Kasi pagpasok mo pa lang doon, tatanungin ka na anong business mo? Yung account ko. Sige. Pagpasok ko, yan. Ano kayo? Sinasabi ko na sa inyo para maganda kayo. Yan sabi ko na sa inyo, para maganda kayo. Sige lang. Tingnan natin kung kaya ninyo ako. Dahil yan, natataranta na. Kaya mauobliga sila. Dahil itong climate change. Pagkatapos sasabihin nitong putang inang Queen Helen na ito na, ewan ko, Reyna Maniwantiwan ka. Yan ang tawag ko dyan, Reyna Maniwantiwan. Kaya nga, yan ang kwan. Yung Rothschild na yan, wala na yan, patay na yan. Kaya nga, yan ang kwan, kumukorta. Kaya ang laki. Kaya siguro yung mga dahil yung pagkahuli ni Garcia, ewan ko kung kanya dahil dito na nag-imprenta ng dollar. Kaya nabablackmail lahat yan Kanya, ngayon, pinalarga ko ang China namang nakunin yun. Pagkatapos sisingilin ko bigla ang China. They blackmail sila. Paano ngayon yan? Obligado ka ngayon magbayad sa akin. And yan din ang kinakatakutan ng Amerika. Pag linabas ko yung mga treasury note na yan, yan ang pinabayaan ko silang magbayad muna ng magbayad para alam ko, panunuorin ko lang Kaya maraming CIA dito na nakakon dito, na nakabantay. Yung mga Mormons na yan, CIA yan. Sabihin ko sa inyo, totoo. Walang ginawa yan. Yung mga bag nila, may mga scanner yan. Tignan ko lang ang galing na ninyo. Kaya nga, kukuhan ko, hindi ko padadaan sa kwanito sa embassy dito Dahil hinaharangan na nila yung embassy dito ng Switzerland Switzerland na nagpalabas niyan. Kaya abangan na ninyo, bantayan na ninyo lahat ng mga kwan kung kaya ninyo. Sabi ko nga, may mga mayayaman akong kaibigan na pwedeng tumulong sa akin. Willing silang tumulong dahil nakikita na nila ang takbo ng mundo. Sige na.